Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 5 hanggang January 11. So mga Scorpio, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Scorpio ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy this week, meron po kayong wow, the Temperance card. Good news. Napakaganda nito. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Devil card. In the area of what you need, you have the Page of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, the Ace of Pentacles. Wow. In the area of your near future, the Eight of Wands. Wow, napakaganda ng latag na to. Good for you. In your challenge for the week, meron po kayong the Six of Wands. In your fortune, the Four of Cups. In your divine messages, meron po kayong the Three of Wands. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Scorpio, thank you po muna sa inyong donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, nako, napakalaking bagay po niyan para sa akin every time na meron tayong libreng reading for Scorpio dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like at nagko-comment. Malaking tulong din po yan sa paglago ng ating channel. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the King of Swords. Okay, Scorpio, this week tinatawag ka ng yung spirit guides na maging matalino, strategic at palaban. Magkaroon ka rin daw ng paninindigan sa mga bagay na gusto mong gawin. Kumbaga, ilabas mo yung commitment mo. For example, sabi mo this week, balak mo nang mag-diet o kaya mag-exercise. Commit to that. Ipakita mo na every single day, gagawa ka ng paraan para maganap siya. O kaya, ngayong linggo, gusto mo nang maging active sa inyong choir o sa inyong community. So you're making a point na kikilos ka para matupad siya. So this is really a week of active participation, decisive action, and also paninindigan sa mga bagay na na-realize nating dapat nating gawin. Okay? So napakagandang background energy ito. Bigyan din kita ng card of the week. You have connections. Stay connected with others, nature, and the universe. So yung connection mo daw sa ibang tao o sa mga lugar sa buhay mo, ang magiging balam mo para matupad yung mga bagay na gusto mong gawin. So the people around you, hindi lang yan basta-basta friend o kakilala. They are people that you can use. Pangat naman you can use. The people that you can rely on, yan, para maganap yung mga gusto mo. Okay? Especially in your core energy, you have the Temperance card. Temperance card is all about you working hard for something hanggang matapos siya. And divine timing is at play here. Kumbaga, ito ay magaganap sa tamang panahon na kaloob ni God. Alam ko marami po sa inyo baka naiinip na, nawawala ng pasensya, buwisit na tungkol sa mga inaasikaso mo. Pero dito talagang sinasabi ng yung spirit guides, kailangan mo magtiyaga, kailangan mo tong hintayin, kailangan mo tong pagnilay-nilayan hanggang sa matapos. No shortcuts, no rush decisions, talagang daanan mo yung proseso. Huwag ka mag-alala, Archangel Michael is here para gabayan ka, no? So you can create something hanggang sa mabuo, hanggang sa matapos. Ang kailangan lang talaga dito, dedikasyon, motibasyon, at lakas ng loob na ituloy siya hanggang dulo. Nakita ko naman malapit na eh. Malapit na malapit ka na. Ang kailangan mo lang talaga ngayon, huwag bumitaw. Patuloy kang, nakita ko yung paa mo na pumepedal hanggang sa bumilis. So parang ganon. So keep the momentum working so that you will reach the outcome that you want. So give your full commitment at paninindigan para dito. Okay? Kung ano man yung inaasikaso mo, panindigan mo hanggang sa magawa mo yung outcome na desired mo. Okay? Clarify natin siya. Temperance cards being clarified by the Queen of Pentacles. Wow! It's all about your resources. Meron kang pinaghihirapan, pinagkatrabahuhan kasi gusto mo makabayad ng utang, gusto mo nang makapag-ipon ng malaki para sa bahay, para sa school ng mga anak, no?
meron kang pinaglalaanan na pagkakagastosan, kaya nagsusumikap ka ngayon. Kaya kumapit ka pa, Scorpio. This is a good sign na sinasabi dito, divine timing is at play. Archangel Michael is protecting your resources. Kung meron kang mga takot pangamba pagdating sa pera, sa negosyo, sa trabaho, sa ipon, bantay sarado ka. Parang ikaw ay binibigyan ng basbas to get what you want and you are protected. Okay? So, tanungin kita ngayon, Scorpio ha, ano ba tong pinagsusumikapan mo na gusto mong magbunga ng malaki? Gusto mong lumago? Example, ay manifest na yung negosyo kung ganito ay lumago na, dumami na kliyente, sumahod na ako ng malaki. Write it down because it will happen. Okay? So ngayon, pasalamatan din natin sa Archangel Michael for protecting you this week. Okay? In your what you need to focus on ngayong linggong ito, you have the Devil card. You need to release control, Scorpio. May mga takot ka, may mga alinlangan ka. Sometimes, nag-overthink ka din. So sabi ng yung spirit guides, pakawalan mo na yan. Huwag mo masyadong dibdibin yung mga bagay-bagay na yan kasi hindi yan makakatulong sa'yo. So you really need to let go of perfection. Let go mo rin yung mga expectations mo. Sometimes, kailangan maging spontaneous ka lang. Daanan mo lang yung buhay. And don't expect too much. Don't expect too much para hindi ka nakakadena sa mga perfection na yan. Just do what you can and let God do the rest. Pero ngayon, let go of negative thinking. Okay? The Devil card, clarify natin. Alam mo, narinig ko rin dito, sabi, iwas-iwasan na yung mga bisyo, yung mga temptasyon, yung mga bagay na umaagaw sa oras mo para intindihin yung mga importante. Halimbawa, nauubos ang oras mo, kakapanood ng Korean novela, naku, kailangan tantanan na yan para yung oras mo ay mabigay mo sa karapat-dapat. Okay? Devil card, the Four of Swords. Yes, you need talaga na ipahinga yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Nakita ko talaga dito, kaya parang feeling mo lagi wala kang energy, wala kang lakas, wala kang power. It's because kinakain nito yung power mo. Example, imbes na asikasuhin mo na yung dokumento mo or yung papers mo, ang ginagawa mo, hayun, nandun ka, nagkipag-inuman ka. Kaya every single day, pagod ka, latang-lata ang katawan mo, hindi mo na magawa yung kinakailangan. So you need to give yourself and your body some rest para yung importanteng bagay, maasikaso mo siya with your rightful energy. Okay? Meron ka talagang dapat i-release so that mapanatag ka na. Okay? In the area of what you need, meron kang Page of Swords. Page of Swords, sabi dito, kalkalin mo yung mga impormasyon na kailangan mo. Marami ka daw dapat gawin. Medyo may takot kang simulan ng isang proyekto o simulan ng isang hakbang dahil iniisip mo, ay, konti pa lang yung alam ko, ay, hindi ko alam yan, anong gagawin ko, paano to. Hindi pwedeng matapos tayo sa, hindi ko kasi alam. Sometimes, kailangan mong kumilos to find the answers. Mag-research, magtanong-tanong, nandiyan naman ang computer, ang cellphone mo, do some digging so that yung mga questions sa isip mo ay masagot because your knowledge will be your power. Kayang-kaya mong gawin ng kung ano, basta alam mo yung proseso. So, armasan mo ang sarili mo ng kaalaman. Okay? Sabi rin dito, kung nahihiya ka lagi magtanong, ay baguhin na natin yan. Maging intuitive ka, maging maepal ka. No? Hindi mo masama yun. Lumapit ka, magtanong ka, kalkalin mo. Huwag mahiyang magtanong, sabi nga ng isang botika, because power mo yun. Okay? The Page of Swords being clarified by maganda na yung matanong, at least alam mo yung pinapasok mo kesa naman yung naive ka, di ba? So maganda na yung alam ko yung ginagawa ko. So if you want to know the truth, mag-research, okay? Page of Swords, the Six of Cups. Yes. Sabi dito, para magbago ang kapalaran, para hindi na maulit yung dati, kailangan talaga inaarmasan natin ang ating sarili ng kaalaman. Siyempre, before, pwedeng hindi mo pa kasalanan yun kasi maaaring hindi mo pa alam, bago ka lang doon, bata ka pa, maaaring ganun. Pero ngayon, kung ano man yung lessons of the past, gamitin mo siyang armas para sabihin mo sa sarili mo na, ay, hindi ko nahahayaang maulit-ulit yung dati. Ngayon, pag may nangyari ulit ganito, aalamin ko na, tatanungin ko na, para alam ko yung ginagawa ko, hindi ako mapahamak ng ganito. Ganyan. Example, pumunta ka sa abroad. Dati, syempre, nagkamali ka dahil first time mo. Pero ngayon, kung lilipat ka na ibang bansa ulit,
alam mo na yung mga dapat mo itanong para hindi na maulit yung nangyari dati. So, ganun. So, learn from your past, ha? Para maging palaban ka this time. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Ace of Pentacles. Si Ace of Pentacles, sinasabi na yung spirit guides, kaya mo sinisipagan dahil dito. Meron kang inaasam-asam na blessing or inaasam-asam na bunga na ayaw mong mawala sa'yo. Talagang gustong-gusto mong makuha ito, kaya you're undergoing this process. Ginagawa mo ang lahat. Example, dokumento, training, study, lahat ng papeles inaasikaso mo, kahit mahirap, kahit pabalik-balik ka, lahat ginagawa mo para lang makuha ito. Itong nag-iisang slot para makapasok ka na halimbawa sa trabaho sa Japan, ganyan. So this blessing is your goal. And this one is your work. Kung ano man yung effort na nilalaan mo dito, yun ang magdedetermine kung paano mo ito makukuha at kung paano mo siya mapapalago. Okay? So your blessing ay nakasalalay sa'yo, sa effort mo. Kaya galingan mo ngayon, husayan mo, laksan mo ang loob mo, maging masipag ka pa, kasi lalago siya in your favor. Okay? Sa Ace of Pentacles, ito ay panimula lamang. Kung ano tong unang blessing na makukuha mo, ito ay susi lang ito para sa bigger goals. Kaya galingan mo today because this is your once in a lifetime opportunity para sa bigger things. Okay? Ace of Pentacles being clarified by the Fool card. Yes, panimula lang ito. Ito na yung simula ng bagong opportunity, bagong buhay, bagong experiences, bagong mundo, bagong galawan. Kaya importanteng makuha mo talaga to because ito yung mag-turn ng page sa buhay mo na babago sa'yo. Okay? Napaka-importante niyan. Once in a lifetime opportunity to start something new. Kaya grab it, take it, seryosohin mo, give your full commitment, asikasuhin mo yung mga connections mo, the people around you can help you facilitate this at magawa siya yung magandang outcome. Okay? In your near future, meron ka pong the 8 of Wands. Si 8 of Wands, nakita ko dito na napaka-dedicated mo. Ibubuhos mo lahat ng effort mo dito, streamlined. Yung effort, yung pagod, yung love, yung affection, lahat yan nakalinya ng maayos at nakatutok ka sa isang bagay, especially sa hard work mo. Because ito ang nasa isip mo. Paglago ng pera, paglago ng kabuhayan, satisfaction and contentment. And here, handa mo kung gawin ang lahat, matupad lang siya. At ayaw mong lumaylay yung performance mo, ayaw mo lumaylay yung power mo because nakita mo na kapag to pinabayaan ko, baka malihis ako. So, your undivided attention and focus is really something na ibubuhos mo dito. Pero nakita ko, alam mo, acceleration, bibilis, gaganda, aandar ng mabilis na mabilis ito para sa'yo. And kapag talaga naging fully dedicated ka dito, baka mamaya magising ka na lang na, ay tapos na pala, okay na pala. Kasi in-enjoy mo yung proseso. And dahil doon, may bibilis. So brace yourself, be alert, be ready. Nakita ko yung mabilis na resulta ng inaasikaso mo. For some of you, meron po sa inyo mag-travel. Parang pagkatapos mong maasikaso to at makompleto na, magawa ng lahat, talagang ta-travel ka na, may pupuntahan ka. Nakita ko ito ay transition going from one place or one area to the other. So congrats po, okay? Clarify natin. The 8 of Wands being clarified by the 9 of Cups. Wow! Alam mo na, Scorpio, pag lumalabas si 9 of Cups in my reading, panahon na to para mag-wish ka na. Go push, wish na dyan. Pumikit ka na, it will come true. So, 8 of Wands confirming our 9 of Cups rather. Sinasabi dito na patungo ka na sa katuparan ng dreams mo. Yung talagang contentment, fulfillment, satisfaction, yung hinihiling mo, patungo ka doon. So, palakpakan tayo. Napakaganda ng near future mo. I-claim mo to. My path is clear to my wish fulfillment. Isulat mo sa baba. I claim my path is clear to my wish fulfillment. Iyo ito ang kirin mo. This will be good for you. In your challenge, meron ka pong self-compassion and embrace the void.
Yakapin mo daw yung mga potensyal sa buhay mo na before hindi mo pa nakikita. Akala mo hindi ka magaling dito, akala mo mahina ka dyan, pero hindi pala. Kayang-kaya mo pala. So yakapin mo yung mga potensyal mo. Ayan, nagkakahulan yung mga aso sa labas na para bagang kinakahulan ka din na parang, huy, Scorpio, magising ka dyan, yakapin mo yan. Pasensya na po, napakaraming asong gala sa area namin. Talagang panagkahulan ng isa, kakahul na ang lahat. Back to your reading. In your another challenge, they have the self-compassion. Sabi dito, mahalin mo ang sarili mo. Dapat yung sinasabi mo sa sarili mo ay puro positibo. Dapat ikaw dapat ang unang cheerleader ng buhay mo. Ikaw dapat ang number one fan mo, di ba? So, embrace your imperfection para maging mas matatag ka at matibay ka. Okay? In your challenge, meron kang the Six of Wands. The Six of Wands, sinasabi na yung spirit guides, eyes on the prize, eyes on the target. Huwag kang apekto sa mga tao sa paligid mo na sobrang mga nega, insecure, baka gawan ka pa ng kwento, gawan ka pa ng kung ano-ano, hayaan mo sila. Let them talk. Hayaan mo sila maglaway sa mga bagay na meron ka. Ang ikaw, takpan mo tenga mo, takpan mo ang senses mo, focus ka lang sa goal. At kapag nagtagumpay ka dyan, hindi lang sila maglalaway, talagang mahihimatay pa sila kasi nagawa mo yung mga bagay na kinakainggit nila. So go on, sabi dito, work on your dreams hanggang sa magtagumpay. Huwag hihinto, huwag bibitaw. Ito yung panahon na mag-put ka pa ng effort and commitment para ma-reach mo yung potential mo, yung milestone mo, okay? Clarify natin siya. The Six of Wands being clarified by the Two of Cups. Yes, clear communication is what you need. Maaring marami daw tao sa paligid mo ang medyo meron kayong miscommunication, hindi nagkaunawaan, at maaring mahadlangan ito ng iyong mga ginagawa. Kaya ngayon, paalala sa iyo, Scorpio, talk carefully. Makipag-usap ka ng maayos. Dapat malinaw. Hindi pwedeng, ano nga sabi niya? Ano nga yun? Sige, bahala na. No. Balikan mo. Tanungin mo. Klaruhin mo. Dapat lahat nakalatag ng maayos. Dapat naintindihan ka niya at naintindihan mo rin siya para yung tagumpay mo hindi maantala. Kasi kung meron ka pala nakaligtaan sa pag-uusap na ito, ay baka mag-delay itong victory mo. So kung ito man ay negotiation, agreement, interview, o meron kang binibenta sa kliyente, o meron kang binibili sa isang ahente, kailangan malinaw lahat para yung tagumpay ay wala ng andap-andap. Okay? Make sure, pati yung fine prints, pati yung maliliit na detalye, dapat tinitignan mo yan para sigurado ka. Okay? In your fortune, meron kang transformation, a fresh new way of living emerges. Talaga namang after creating this and giving your whole self para maabot ito, talagang bagong simula ang naghihintay para sa'yo. Congrats po para sa inyong lahat, mga mahal kong Scorpio. New life, new beginning is yours. I-claim mo to para sa'yo to, it will be yours, okay? You have impasse, reflect, and redirect your energy. Kapag daw merong isang bagay na hindi na gumagana, bitaw na, mag-move on ka na para hindi masayang ang oras mo, hindi masayang ang energy mo at ang pera mo. Kapag dead end na, hanap tayo ng ibang daan. Okay? In your fortune, meron kang the Four of Cups. Si Four of Cups, sinasabi dito, alam ng yung spirit guides na pagod na pagod na pagod ka na. Especially from whatever you have did in the past. No? Ang dami mo ng rejections, disappointment, pagkalugmok, pagkalungkot. At hindi mo alam kung kailan ba darating talaga yung para sa'yo. Sabi mo, God, give up na ako. Ayoko nito, ayoko nito. Bakit ganito nangyayari? Masipag naman ako, ginagawa ko naman ang lahat. Bakit ganito pa din? Brace yourself. May darating na bago sa buhay mo, nakaloob sa'yo ni God. Siguro, hindi ito kamuka ng mga inaasahan mo, pero ito yung susi for a better life. You are now entering a new beginning para sa'yo. Kaya, maging receptive ka, buksan mo ang mata mo, buksan mo ang intuition mo, para makita mo kung ano yung binibigay sa'yo ni God. At tantanan mo na yung kakaiyak mo o kakadismaya mo sa mga bagay na wala na, tapos na. Be open for new things. Because these new things ang sagot sa mga hinihiling mo. Okay? So ngayon, sabi dito, I don't know why, narinig ko, wag ka daw choosy, ha? Wag ka daw choosy. Halimbawa, ikaw ay nursing graduate, lahat ng ospital ay walang trabaho, wala kang mapasukan. Kung ano yung kumatok sa'yo na yun talaga yung pag-asa mo this time, accept it. Give it a chance. Give it a go.
Hanapin mo yung commitment mo doon at maaring yan yung susi sa pagbabago ng buhay mo. Okay? The Four of Cups being clarified by the Justice card. Yes, panahon to para kumubura ka naman. Kumbaga, divine justice ito binibigay sa'yo. Okay? Sabi, marami ka ng kasawi ang palad no nakaraan. So ngayon parang gumaganti na sa'yo ang kapalaran. Bumabawi na siya kumbaga. At binibigay sa'yo yung hustisya this time. So you're now actually embracing a very important blessing na babago sa lahat. Matagal ka nagtiyaga, matagal ka naghintay, heto na siya. So embrace it at ito yung hustisyang para sa'yo. So congrats po. Okay? I-claim mo to, justice is coming for me. Pwede rin sa batas ito, baka meron ka mga legal matters na before ay puro dismayado ka. Ngayon, ibibigay sa'yo yung hustisya. So congrats po. But for others dyan, kung inaakala mong talo ka na, kung inaakala mong wala na, luging-lugi na, no. May darating na para sa'yo at talagang destined for you to harvest. Okay? I-claim mo to, para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang a time to give rather than take. Panahon daw to para magbigay ka ng effort, magbigay ka ng lakas ng loob para makuha mo to. Hindi mo daw to makukuha kung wala kang ilalaan na effort, time, money, affection, at seriousness. Your effort will be a determining factor para sa makukuha mong bunga. Okay? You also have the end of a tough cycle approaches. Malapit na daw matapos yung pinaghihirapan mo. Kung kumakayod ka ngayon, nahihirapan ka, dapang-dapa ka, makakaasa ka, Scorpio, patapos na yan at makakabangon ka na. Especially here, meron kang hinihintay in your divine messages. Meron kang hinihintay ng isang bagay at some point, nawawalan ka na ng gana. Sabi mo, God, ano ba to? Tagal-tagal ko nagdarasal, nagnonovena pa ako, nagisimba pa ako every week, pero bakit ang tagal? Please, God. You need to understand that God is working in divine timing. Archangel Michael is your sign here na ibibigay ito sa tamang pagkakataon. Kailangan mo ngayon manalig, magkaroon ng undivided focus na makukuha mo to at ibibigay din to sa'yo. Kaya ngayon, be ready for expansion, for growth, kasi parating na siya. Kapag dumarating po si Three of Wands in our reading, parang sabi dito, nakapag-desisyon ka na, hihintayin mo to, lalarga ka kapag dumating na. So now, wait for it, be patient, and have faith that it will come for you. Okay? Three of Wands being clarified by the Wheel of Fortune. Yes. Napakaganda nito. Sasapit na yung pagbabago ng kapalaran mo sa pagdating ng hinihintay na ito. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Kung ano man yung hinihintay mo, kung ano man yan na talagang matyaga mong pinagninilay-nilayan at pasensyoso kang nakatayo dyan at hinihintay ito, this will turn out good para sa'yo. Okay? Itong hinihintay, ito talaga yung malaking pintuan na babago sa lahat for you. Kaya you need to be really patient. Eyes on the prize, eyes on the target. Huwag malilihis, huwag madidistract. Get on with your effort dito because this is something lucky for you. Okay? Kung ito man ay travel going to a different country, a different job, or a different place, ito na yon, malapit na. Kaya kapit-kapit yung swerte mo papasukin na para sa'yo. Okay? I-claim mo to. Napakaganda nito. I-claim mo. It will be yours. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have cracked cup, dissatisfaction with life. Yes, talagang dismayado ka sa buhay, pero huwag ka mag-alala, may hustisya para sa'yo this time. Okay? Magbabago na yan. Another message of archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Yes, may mga bagong landas, bagong arko. Ito yun, may arko ka, sabi ko nga sa inyo, susi ang pentacle na to para sa bigger dreams. So expect mga new opportunities with a full card, new possibilities, at bagong mga pinto ang magbubukas para sa'yo. Congrats po. Another messages, meron kang Vase, Secret Admirer. Para po sa mga loveless Scorpio dyan, meron ka daw Secret Admirer this time. Antabayanan mo kung sino ang magpo-propose, aamin, maghahaya sa iyo sa isang date. Nako, congrats. Have a wonderful adventure in your love aspect po. Isa pang messages, happiness. Wow, i-claim mo to. Pero ka daw happiness energy para sa linggong ito. Grab it, take it, it's yours. Ang outcome ni Scorpio for January 5 to 11, the Hermit card. Okay, eto sabi na yung spirit guides,
malalaman mo na yung sagot sa hinahanap mo. You've been searching your whole life para sa magandang bunga ng inaasikaso mo. Minsan naliligaw ka, minsan nawawalan ka na ng gana, no? Parang sabi mo, para saan pa ba to? Ano bang dapat kong gawin? Should I stay here? O hahanapin ko sa ibang lugar yung kapalaran ko? Marami kang mga tanong na hindi masagot dati. Pero now na marami ka ng pinagdaanan, medyo matured ka na din, tumatalino ka na at nagiging wais ka na. Alam mo na ngayon kung anong gusto mo, alam mo na ngayon kung ano yung ayaw mo. And you are now having this clear understanding of your life. Hindi mo daw kailangan magpaka-solo lagi. May mga taong nandyan para tulungan ka. So, get out of your shell, get out of your cocoon, and ask other people for help. Kasi minsan, okay na maintindihan mo ang lahat, okay na malaman mo yung sagot, pero kailangan mo pa rin ng ibang tao para maikasakatuparan yan. So, ask for other people assistance, guidance, payo para gumaan ang daladalahin mo at makatulay ka na sa gusto mong puntahan. Okay? Especially your purpose in life. Kung hinahanap mo kung ano pa yung saysay ng buhay, saan ako pupunta next, other people will give you guidance. At malalaman mo din yung sagot dyan. Okay? Hermit card, the Three of Swords. Yes, sabi dito, talagang nag-isolate ka because nasaktan ka before. Kumbaga narinig ko dito, wala kang tiwala sa ibang tao kasi nasaktan ka ng sobre. Kaya pilit mong ginagawa ang lahat ng solo. Ayaw mo rin mag-share sa ibang tao dahil ayaw mong ipakita sa kanila na mahina ka or vulnerable ka and ayaw mo rin makaabala sa ibang tao. Pero sabi dito, maghihilom lang ito kapag binuksan mo ang sarili mo ulit sa mundo. Learn to open up yourself, love again, be happy again, enjoy your life again. At huwag mo laging isipin ito. Hindi ito ulit mangyayari. So make sure na nililibing mo to sa past para mahanap mo talaga yung para sa'yo at maging maligaya ka na ulit. Okay? So, napakaganda ng iyong January 5 to 11 reading Scorpio. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you again, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Scorpio para sa linggong ito. Thank you po for watching hanggang dulo, Scorpio ha. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.